Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ito rin ay tinatawag na Linggo ng Banal na Awa o Divine Mercy Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inanglangit, amang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Isinalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong aawitin. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Buti ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang tagpa-Israel bayang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya hindi magwawakas. Buti ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa roon, sila'y napipinlan. Dahilan sa roon, ako'y pinalakas at ako'y tumatak. Siya sa buhay ko, ang tagapagligtas. Dinggin ang masasayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Buti ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas
ang Panginoong Diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ngunit mo'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ngunit mo'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama nating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ng isang kayamanan, walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang hiyayag sa mga katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na ang inyong puso, ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas
ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghan ang ginawa ni si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 2nd linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay o makalipas ang 1 linggo. Ilang araw yon? Ilang araw? 7 o 8? O kung ano man, no? Pero itong pahayag na ito, no? Bakit nga ba dakilang awa ng Diyos? Bakit Divine Mercy Sunday? Sabihin nyo nga po, awa. Yung awa na nagmumula sa pag-ibig. Hindi yung awa na awa lang, kundi yung awa na nagmumula sa pag-ibig. At ito ang natanggap ng mga alagad, no, makalipas ang ilang araw na daladali nila yung bigat, no, yung bigat sa kalooban ng kanilang kasalanan o ng kanilang ginawa mismo kay Jesus. Pero kahit gano'n na nangyari, ay naririto pa rin si Jesus at nagsasabi, nagpakita sa kanila at ang bati ay, "Sumainyo ang kapayapaan." Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, "Sumainyo ang kapayapaan." Ano yung mga term na ginagamit natin imbis na sumainyo ang kapayapaan? Peace. Peace. O, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, peace na tayo. Anong ganun, di ba? No? O, sige. Throwback tayo ulit. Ano ba nangyari? Si Jesus, iniwan nila sa ere. Si Jesus, ipinagkanulo, ibinenta, ipinahuli, itinuro. Bukod sa inilaglag ni Pedro, no, ikinahiya niya na hindi niya kilala ito. At pagkatapos nun, labis na pagpapahirap ang naranasan ni Jesus. Ilang palo, ilang hampas, ilang pangdudura, ilang aalimura ang natanggap ni Jesus. Ipinakulong nang wala pang hatol. At ipinagsigawan na ipako sa krus, patayin. Namatay sa krus. Pero nung muling mabuhay, nagpakita pa sa kanyang mga alagad. Halimbawa, ikaw yon. Halimbawa lang, nakaranas ka ng pinakamahirap na karanasan. Dahil sa ibang tao, dahil sa mga taong malapit sa iyo, nagdusa ka, naghirap ka. Pupuntahan mo ba yung nagpahirap sa iyo? Iba, hindi na.
Yung iba naman pupuntahan para gumanti. Sabi nga, di ba, no, babangon ako at dudurugin ko kayo. Pero sige nga po, tingnan nyo nga, alalahanin nyo. Ano yung pinakamahirap, pinakamasakit na naranasan mo? Isip. Pag inisip mo ngayon, hindi naman pala mahirap, no? Hindi naman pala ganon kahirap. Pinahirapan lang natin ang ating mga sarili sa loob ng mahabang panahon. Eto mo si Kristo, ilang araw lang, diba? Ilang araw lang nanatili sa libingan. Ilang araw? 3. Sige, tanggapin na natin, 3 araw lang. Pagkatapos niyan, lumabas na siya. Nabuhay na uli. Pero nabuhay ba siya para magiganti? Nabuhay ba siya para mabuhay sa galit? Hindi. Nabuhay siya para magpatawad. Kaya nga, siya mismo, di ba? Nagtatago yung mga alagad, nakakulong, natatakot kasi. Bukod sa pwede silang hulihin, natatakot din sila na anong ginawa natin, bakit ganun? Asan yung sinasabi natin, hindi natin siya iiwan, pero iniwan natin. Pero pasalamat na lang, kaya nga, divine mercy. Ito yung banal na awa ng Diyos na ipinakita niya at ibinigay sa mga alagad. Na kahit gaano pa kasakit ang kanilang ginawa, ngayon sinasabi ni Jesus, peace na tayo. Peace na. Kalaya na ako eh. Tapos na ako. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Palayain nyo na rin ang iyong sarili. Kasi hanggat di mo pinalalaya yan, hindi nyo magagawa yung misyon na dapat ipagpatuloy. Kaya nga diba sabi, ang patawarin ninyo, pinatawad. Ang hindi pinatawad, hindi patatawarin. Kaya, alam nyo yun yung multo ng kahapon? Diba yung multo ng kahapon, pilit kang hinahabol ng multo. Multo ng nakalipas, multo ng nakaraan. Pero, yun nga, dinadalaw ka lang naman ng multo para makipag-ayos, ikaw naman takbo ka ng takbo, ayan tuloy, hindi natapos yung habulan. Kasi baka meron pa, no? Hindi pa tayo talaga nakakapagpatawan o hindi pa tayo nakakahingi ng tawad. Ayan, ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ka mabubuhay sa kulungan? Hanggang kailan ka mabubuhay sa libingan? Baka mamaya hindi ka na makalabas dyan. Ikamatay mo na yan dyan. Kaya, nawa sa linggong ito, humingi tayo ng awa sa Diyos. Ito yung grasya nang sa ganon ay makapagpatawad din tayo. Hindi na yung hindi na yung sino yung nakagawa sa iyo ng kasalanan, kundi ikaw mismo magkaroon ng lakas ng loob na makapagpatawad. Magagawa lang natin yan sa tulong ni Jesus. Sa kanyang grasya at biyaya. Kung tayo lang talaga, wala eh. Wala itong patutunguhan. Kung tayo lang, ha? Mas gugustuhin lang nating gumanti. Pero sa tulong ni Jesus, magagawa natin. Kaya nga siya mismo nagbigay ng kapayapaan. Siya mismo ang nakikipag-ayos para ikaw mismo maranasan mo na napatawad ka. At kapag naranasan mo na napatawad ka, alam mo yung pakiramdam, kakayanin mo din magbigay ng pagpapatawad sa taong sa tingin mo nagdulot ng pinakamasakit na karanasan sa iyo.
Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Basbasan mo ang aming Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen,
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Noon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.